So hello guys, ayan. So ngayon sa video guys na to, ayan. So ayusin natin itong pansamantagal na transmission ng Fiesta. So manual yung Fiesta ko. So ito sa transmission niya. Ayan. So niremedyohan ko lang nung nakaraan, pero ngayon kasi is nakita ko medyo malaki kasi yung play niya pag nagka-cambio. So minsan parang nami-misgear ako. So tatry natin lagyan ng pasak pa doon sa gilid para mas umigpit pag nagkakambyo. So ulitin ko yung yan. So tinali ko lang to, pansamantagal lang talaga to dati. Siguro naka 2 years na to o 3 years. Wala doon sa unang video ko. Ayan. So nakalimutan ko na, pero ayan guys. So tatry kong higpitan. Since di pa ako nakabili talaga ng bushing nito. So yan. So tingnan ko remedyohan. Pakita ko mamaya yung gagawin ko. So yun guys, so tinanggal ko na yung rubber na nilagay ko tsaka yung mga alambre. So ito yung ginamit ko dati galing sa lumang tsinelas. So yun, lumutong na rin siya. Ayan o. So ayan, natudurog na rin. Kaya lumalaki na rin yung play. So yun guys, pwede tanggalin nyo yung buo na to para hindi kayo mahirapan i-access. So sa mga magdi-DIY lang din. Pero kung binabili naman kayo rubber dito, ayan, tinan nyo. Kaya yung iba, pag di nila nalaman na nasira na pala, natanggal ni rubber, bigla minsan hindi na sila makapagkambyo kasi ayan o, nalalaglag. So pag nalaglag yan, hindi ka talaga makakapagkambyo sa mga manual. So yun guys, so remedyoan ulit natin ng bagong goma. So may bumili ako ng mga yan, ano to, yung mga rubber na ganyan. So tatry ko kung may kasukat dyan, tapos inyo ilalagay natin para pampaigpit. So yan. So pakita ko naman guys mamaya yung gagawin ko. Kasi trial and error, titignan ko lang din. Ayan, so natapos na guys. So yan, gupit-gupit ko lang yung goma. So naghanap na ako ng yung sakto halos sa butas. Ayan, pero maliit na lang yung play niya. Unlike kanina, ang laki ng play dahil may awang dito sa gilid. Ayan, gupit-gupit ko lang. So dalawa yung nilagay ko. Ayan, so nakaipit na siya. Ayan, diba? So ang gagawin ko lang is lalagyan ko lang ng cable tie dito. Basta yung hindi siya lalabas. Ayan. Kasi possible pa rin siya lumabas, diba? So maglalagay ako dito ng lock para hindi siya lumabas. Or yung alambre na lang ulit na itatali ko dito. Ayan, sa likod para hindi siya tatanggal basta-basta. So ayan guys, so ganun lang yung gagawin ko. More on DIY lang ulit tayo. So para makatipid ng konti, pero gumagana naman siya. Tumatagal naman siya, di ba? So yun lang guys sa mga naka-manual diyan. Ayan, sana may matutunan ulit kayo. Mga pantipid-tipid lang tayo. Okay guys, so ayan, update lang sa ginawa natin, pansamantagal ulit. Ayan yung rubber na nilagay ko. So yung pagpasensya nyo na alambre, so inikot ko na lang yung manipis na alambre na yan. Ayan, unlike nang ginawa ko nung nakaraan, piniikot ko pa dito. So yan, lock na yan, di na matanggal yan. So pansamantagal ulit yung gagawin natin yan. Siguro next 2 to 3 years na yan, pero yan, double check lang lagi if medyo kakaiba na yung shifting. Kakashapi ko to eh. Ayan, pag iba ni shifting, yan, check nyo mabuti. So yan, okay na sa akin yan. So na-test ko naman na, pero ite-test drive pa natin mamaya. So tingnan natin na guys mamaya. Balik ko na muna yung takip nya, then road test natin kung mas smooth na ba yung pag-shift natin. Kasi napapansin ko, nahihirapan ako mag-reverse lately eh. Then pag magte-tercera ako, medyo hirap na rin. So yan, sinilip ko na yun para palitan yung rubber.